Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita po para sa ating mga mamimili. Nakatakdang bumaba ang presyo ng bigas at karneng baboy ngayong buwan. Ito'y ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Paliwanag ng kalihim, ito ay dahil sa pagbase sa pagbaba rin ng world price. Partikular na bababa ang presyo ng bigas sa 45 pesos kada kilo pagsapit ng katapusan ng buwan. Samantala, papatak rin sa 350 pesos hanggang 380 pesos kada kilo ang presyo ng karning baboy sa susunod na linggo. Kailangan ng sumailalim ng mga PUV driver at konduktor sa mandatory road safety training bago mag-renew ng kanilang prangkisa. Ito umano'y para mabawasan ang aksidente lalo na sa mga PUV. Para sa detalye, narito ang ulat. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang bago nitong regulasyon sa pag-renew ng prangkisa ng mga public utility vehicles o PUVs. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, required nang sumailalim sa comprehensive training ukol sa road safety ang mga PU driver at konduktor bago bigyan ng prangkisa. Aniya, layunin nitong mabawasan ang nakakaalarmang bilang ng mga aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas trapiko. Tatawagin ang naturang training bilang Drivers and Conductors Academy Program o DCAP. Layon din itong mag-accredit ng mga driving schools para makapagsagawa ng naturang mga training sessions. Tatagal ang training mula 2 hanggang 8 araw. Meron itong training fee na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Pangunahing laman ng training ay road safety, psychological assessment at first aid and life support training. Pagtitiyak naman ng LTFRB, hindi bibiglain ang mga driver at konduktor dahil paunti-unti lamang itong ipapatupad ng ahensya. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilinaw naman ng Department of Education o DepEd na walang automatic suspension ng klase bunsod ng nararanasang matinding init ng panahon. Aniya, nasa local chief executives o mayor ang kakayahan na magsuspende ng klase sa buong lalawigan. Bukod dito, maaari ring magdeklara ng suspensyon ng klase ang mga school heads. Pagtitiyak ng DepEd, patuloy ang pagsasagawa ng preventive measure para mapangalagaan ang kalusugan ng mga kabataan at guro. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng bigas at baboy asahang bababa ngayong Marso. Malacanang, isiniwalat na posibleng underdesign ang dahilan ng pagguho ng tulay sa Isabela. Korte Suprema, kinilala ang serbisyo at kontribusyon ng mga kababaihan sa hudikatura. BOC, pinaigting ang sistema ng air cargo sa pakikipagtulungan sa Emirates Cargo. LTFRB, itinakda na mandatory ang safety training para sa mga PUV drivers bago mag-renew ng prangkisa. 2 koponan ng women's cycling lalahok sa Vietnam meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Matapos ang isang araw na paghahanap, natagpuan na ang nawawalang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force nitong Miyerkules sa bundok ng Mount Kalatungan Complex, Bukidnon. Bumagsak at wasak ang naturang sasakyang panghimpapawid na nagresulta sa pagkasawi ng 2 nitong sakay na piloto. Natagpuan ang kanilang katawan sa loob ng eroplano mag-aalas 11 ng umaga. Isa sa mga piloto ay kakasalpasana sa susunod na linggo sa kanyang fiancé na isa ring piloto ng Philippine Air Force. Nawalan ng komunikasyon ng fighter jet na nagsasagawa ng isang tactical night operation.
Inaalam pa ang sanhi ng pagbagsak nito habang pansamantalang ipagbabawal muna ang pagpapalipad ng FA-50 fighter planes dahil sa insidente. Samantala, tiniyak ng Malacanang na pananagutin ang mga matutuklasang responsable sa pagguho ng tulay sa Isabela. Posible umanong dahilan ng insidente ay pagiging underdesign nito o kakulangan sa pagpaplano. Para sa detalye, narito ang ulat. Isiniwalat ng Malacanang na posibleng underdesign ang posibleng dahilan ng pagguho ng tulay sa Isabela nitong kamakailan lang. Ito ang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na mula umano sa inisyal na investigasyon ng Department of Public Works and Highways. Sa madaling salita, ang underdesign ay inilalarawan sa isang istruktura na may walang sapat na lakas o kapasidad na makamit ang inaasahang magiging function nito. Ayon sa DPWH, ang disenyo umano ng Cabagan Santa Maria Bridge ay para lamang sa mga light vehicles. Kaya naman hindi umano kinaya ang karga ng dumaang truck na tinatayang may mahigit 100 toneladang karga. Tiniyak ng Malacanang na pananagutin nito kung sino man ang responsable sa insidente, kaakibat ng pagbabahagi na sinimulan itong itayo noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Tinatayang mahigit 1.2 billion pesos ang inilaang pondo para sa naturang tulay. Tuloy-tuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa naturang issue. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakipagpulong naman kamakailan si Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio sa Emirates Cargo upang pag-usapan ang mga pinakamahusay na pamamaraan sa airport operations, cargo handling at logistics management. Kasamang iba pang opisyal ng BOC, tinalaki nila ang mga estratehiya upang mapabilis ang paggalaw ng kargamento, mapahusay ang risk management at maiayon sa paandaigdigang pamantayan ang proseso ng adwana. Ang pakikipagtulong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng BOC na gawing mas epektibo at ligtas ang kalakalan sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng bigas at baboy asahang bababa ngayong Marso. Malacanang, isiniwalat na posibleng underdesign ang dahilan ng pagguho ng tulay sa Isabela. Korte Suprema, kinilala ang serbisyo at kontribusyon ng mga kababaihan sa hudikatura. BOC, pinaigting ang sistema ng air cargo sa pakikipagtulungan sa Emirates Cargo. LTFRB, itinakda na mandatory ang safety training para sa mga PUV drivers bago mag-renew ng prangkisa. Dalawang koponan ng women's cycling lalahok sa Vietnam meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa unang pagkakataon ngayong taon, isinailalim na ng National Grid Corporation of the Philippines ang Luzon Grid sa yellow alert status dahil sa mataas na demand at sa pilitang pagkawala ng ilang power plant bunsod ng matinding init ng panahon. Sumailalim nitong Miyerkules ang Luzon Grid sa yellow alert status mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nito ring Miyerkules bandang alas 7:49 ng gabi nang inalis din naman ang yellow alert. Binabantayan na rin ng Meralco ang sitwasyon sa enerhiya matapos ang naging deklarasyon. Samantala, nananatili namang normal ang mga grid sa Visayas at Mindanao. Sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso ay binigyang pagkilala ng Korte Suprema ang mga kababaihang namumuno at nagseserbisyo sa hudikatura. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro.
Bida ang mga kababaihan sa inilunsad na photo exhibit ng Committee on Gender Responsiveness in the Judiciary na nagpapakita ng pagkilala ng Korte Suprema sa pamumuno ng kababaihan sa hudikatura. Ang exhibit ay masasaksihan sa lobby ng SC Main Building na tatakbo hanggang sa katapusan ng Marso. Bukod dito ay sinagawa rin ng isang kick-off activity na may temang babae sapat ka, higit pa. Isang pagdiriwang ng mga kababaihan bilang mga haligi ng pamamahala ng batas at isang makatarungan at makataong lipunan. Batay sa datos ng korte, higit sa kalahating bilang ng mga nakaupong hukom sa mga hukuman sa paglilitis ay mga kababaihan. Kaya naman binigyang diin ni Chief Justice Alexander Hesmundo ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa pag-unlad ng bansa. Anya sa bawat sektor, bawat espasyo at bawat larangan, isa ang mga kababaihan sa mga nangunguna sa mga institusyon na bumubuo ng mga patakaran, gayon din ang importansyang hatid nila sa pamilya at komunidad. Pagigiit pa ng punong mahistrado na sa bawat pagpapahalaga at suporta sa mga kontribusyon ng kababaihan, katumbas nito ay pag-unlad ng bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Dalawang koponan ng women's cycling ang ipinadala ng Pilipinas para lumahok sa UCI Women Event ngayong linggo at sa Biwase Cup sa Vietnam. Sa kauna-unang pagkakataon ay sasabak ang Standard Insurance Philippine Women's Team bilang Continental Squad sa UCI event na gaganapin mula March 7 to 12, habang ang isa pang koponan ay ang Philippine National Women's Road Team na pinamumunuan ni Coach Mark Galedo ay haharap sa Biwase Cup na gaganapin sa March 14 hanggang 19. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng bigas at baboy asahang bababa ngayong Marso. Malacanang, isiniwalat na posibleng underdesign ang dahilan ng pagguho ng tulay sa Isabela. Korte Suprema, kinilala ang serbisyo at kontribusyon ng mga kababaihan sa hudikatura. BOC, pinaigting ang sistema ng air cargo sa pakikipagtulungan sa Emirates Cargo. LTFRB, itinakda na mandatory ang safety training para sa mga PUV drivers bago mag-renew ng prangkisa. Dalawang koponan ng women's cycling lalahok sa Vietnam meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.